Yung nasa Apokalipsis 4 na hangin. Kaya yun ang inihintay ko na kanilang tutulan. Kaya lang, umatras na sila dun sa ano eh. Pero alam mo, sa mga diskusyon, ay matagal nang pinag-usapan yan sa panig na ito, saka sa panig. Okay po mga kaibigan, kumusta po kayo? Sa oras na ito, ako po'y bumabati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Salamat sa lahat na nakasubaybay at yung mga nakasubscribe na. At yung hindi pa po nakapag-subscribe mga kaibigan ay sana po mag-subscribe po kayo. Ang gusto ko pong pag-usapan natin yung tungkol po sa pangalan. Dito sa Revelation chapter 21 verse 27, ito yung gusto kong ipunto. Pero bago po tayo, bago natin pag-aralan ito mga kaibigan, gusto ko munang patugtugin itong video ng kapatid na Eli tungkol po sa pangalan para magkaroon po tayo ng idea at madali nating maunawaan yung gusto kong ipunto dito sa talatang ito. Narito yung video ng kapatid na Eli na gusto kong i-share muna sa inyo mga kaibigan. Yung nasa Apokalipsis 4 na hangin. Kaya yun ang inihintay ko na kanilang tutulan. Kaya lang, umatras na sila dun sa ano eh. Pero alam mo, sa mga diskusyon, ay matagal nang pinag-usapan yan sa panig na ito, saka sa panig nila. Yung 4 na hangin, ang itinitira ko na lang yung 3. Payag naman akong isang kahulugan ng hangin digma eh. Kaya lang, yung 3, kasi sa kanila para yung 4 puro digma yun eh. Hindi kayang ipahamak ng digma ang dagat. Lalo na nung 1914. Hindi naman makakapagpahamak ng dagat yung digma nung 1914 eh. Hindi rin nun maipapahamak ang mga pulong kahoy. Yung digma nung 1940, kaya nga maraming pulong kahoy pang natira eh. Kahit na yun World War, hindi naman napahamak mga pulong kahoy. Pero yung 4 na hangin, mayroon doon na kayang ipahamak pati pulong kahoy. Pati dagat pwedeng ipahamak noon. Doon sa 4 na hangin na yon. Alin yung 3 ron? Yung 3 hangin, talagang hindi ko pinapaliwanag yung kapatid. Intentional yon. Bakit? Nihanda ko yun sa diskusyon eh. Kasi nasa Biblia yung 3 eh. 4 kasi yun eh. Kung ang isa ron ay digma, meron pang 3. At magugulat ang sambayan ng Pilipino paglabas niyan na yung 3 hangin, hindi nila naipaliwanag kasi wala silang pagkaunawa sa Biblia. Kung may pagkaunawa ka kasi, dapat kumpleto mong ipaliwanag. Nagpapaliwanag ka, isa lang ang pinapaliwanag mo, bunga ng katangahan sa Biblia yon. Yon ang intention ko kapatid. Para magkaroon ng spectacular revelation. Hindi na magtatagal yan, lalabas ko na yan sa ere. Kaya masasabi ko sa iyo kapatid, kung ang tinatanong mo sa akin, what is the reason behind? Ayaw kong ibulgar yung 3 pang ibang hangin. Naghihintay lang ako ng sapat na panahon. Paglabas ng ministro, nakuhanan na namin ng video, papalabas na namin yan. Sa internet, kung hindi papayag sa telebisyon, sa internet papalabas namin, makikita mo kung ano yung kahulugan ng 3 hangin. Coming soon, God willing. Yun ang sagot ko sa iyo kapatid na Winifred. So yan po palang dahilan mga kaibigan kung bakit hindi po pinalabas ni Brother Eli yung kahulugan ng mga 4 na hangin, mga kababayan. Pero sabi niya, hindi magtatagal ipapalabas namin yan. Ewan ko lang kung ipinalabas na, kasi kung ipinalabas niya ay sana yung mga miyembro ng MCGI pinalabas na nila yan. Pero siguro baka sabihin nila na yun ay perlas, hindi dapat ilabas. Pero yung mga yung mga exiters, kung talagang naipalabas na yan mga kababayan, sigurado yung mga exiters
alam na nila yan sana eh. Pero ewan ko lang kung alam na nila talaga, no, mga kaibigan. Ganun pa man, hindi po yun talaga yung ating punto dito sa ating pag-aaralan, kundi itong sumunod na tanong kay kapatid na Eli. May tanong po kasi kay kapatid na Eli tungkol po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kung ano yung dapat ibautismo. Na itong pangalan, ito yung gusto kong ipunto dito sa topic natin sa Revelation chapter 21 verse 27. So, bago po natin pag-aralan yon, pakinggan muna natin itong nagtanong kay kapatid na Eli kung ano ba talaga yung pangalan ng ama, pangalan ng anak, na dapat ibautismo sa tao para magkaroon siya ng kaligtasan. Kaya ang intensyon ko, ipatugtog ko ito para mas madali po ninyong makuha yung punto na gusto kong ipunto. Kasi yung mga ipinapangaral ko tungkol po sa bautismo, mga kaibigan, ayon sa tulong ng Diyos at sa kalooban ng Diyos, napag-aralan ko din sa ating kapatid na Eli. O eto, pakinggan po natin. Sana po ay maunawaan po ito ni kapatid na Sanchez, no? Kasi isa siya sa mga nagtanong sa akin, question, pero okay naman yung question niya, no, mga kaibigan. Pero siguro hindi pa niya napanood ito, kaya ganun ang kanyang tanong sa akin, si kapatid na Sanchez, mga kaibigan. Narito. Ito po ay isang katanungan mula po sa isang kapatid kay Jesus Orlando po ng Pentecostal po. Brad Eli, tinatanong po niya doon sa Matthew 28:19. Bakit daw po yung nagbautismo yung mga alagad? Isang pangalan lang po ang ginamit. Sa pangalan lang po ni Jesus ang ginamit nila. Hindi na po nila ginamit yung pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo po. Maling konklusyon ng mga Pentecostal yon. Alam mo kasi kapatid, doon sa 2:38 ng Gawa, ang nagsasalita ron si Pedro. Basahin natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Dapat malaman mo kapatid ang kahulugan ng essence ng salitang sa pangalan ni Jesucristo. Ano ba essence ng phrase na yon? Sa pangalan ni Jesucristo. Ano essence nun? Para makita mo essence nun, punta tayo sa Gawa ng mga Apostol, sa Kapitulo 9, versikulo 15. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil, ng mga hari, at ng mga anak ni Israel." Nung isugo ng Diyos si Pablo, nung isugo ni Kristo, sabi ni Kristo kay Ananias, puntahan mo si Saulo. Sapagkat sa akin siya'y isang sisidlang hirang upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So, ang general mission ni Paul, dalhin ang pangalan ni Kristo. Anong mangaral ba si Pablo? Pangalan lang ni Kristo, pinangaral niya. Ganun ba ibig sabihin? Maling po konklusyon ng Pentecostal yon. Alam mo kung bakit? Ang essence ng salitang sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin nun, yung aral ni Kristo. Lahat ng aral ni Kristo nakapaloob dun sa pangalan ni Kristo. Ito kasi kumbaga isang vault, parang isang kahadiero. Nasa kanya lahat eh. Nasa kanya lahat, nakatago yon. Sa Colosas 2:2, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Nasa kay Kristo lahat ng kayamanan, karunungan, kaalaman ukol sa Diyos. Lahat ng misteryo nasa Kanya. Pag sinabing sa pangalan ni Kristo, in essence, nandun nakapaloob ang lahat ng aral.
Aral sa bautismo, aral sa pananamit, aral sa pagkain, aral sa pakikisama, sa pagsamba, sa pananalangin, sa pagluhod. Lahat ng aral, pag sinabing sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin sa aral ni Kristo, ay sa manner ni Kristo, sa paraan ni Kristo, yung salita na sa pangalan ni Kristo. Yung sinabi ni Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin sa manner o sa paraan, sa utos ni Kristo. Ano ba yung utos ni Kristo? Magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yun ang utos ni Kristo eh. Yun ang gagampanan sa buong sanlibutan. Humayo kayo. Gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang utos niya. Kaya nung umuutusan niya si Apostol Pablo, dadalhin niya ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, sa mga anak ni Israel. Nung mangaral ba si Pablo, puro ang sinasabi, pangalan ni Kristo, pangalan ni Kristo. Hindi na sinama yung Ama. Pakinggan nyo sa Efeso 3:14. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ayon, maliwanag ang sabi ni Pablo, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat dun sa Ama, kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Nung nangangaral ba si Pablo, puro pangalan ni Kristo, pinangaral niya? Hindi. Pinangaral niya pati yung Ama. Pati ang pangalan ng Ama. Sabi niya, sa Kanya kumukuha ng pangalan ang sambahayan sa langit at sa lupa. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, hindi lang naintindihan ng mga Pentecostal yung phrase na sinabi ni Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin nun, ang bautismong gagampanan mo, yung itinuro ni Kristo, yung paraan ni Kristo. At yung paraan na yon, yun yung sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang mga apostol, pati sa kanilang bendisyon apostolika, ginagamit nila yung tatlong pangalan. Basahin natin ang 2 Korinto 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Pati sa bendisyon, ginagamit nila yung tatlong pangalan. Di ata naman sa bautismo, pangalan lang ni Kristo. Kalimutan mo na yung pangalan ng Ama, kalimutan mo na yung Espiritu Santo. Maling aral ng Pentecostal yan. Wala kang maaasahan dyan sa mga Pentecostal eh. Bakit? Pangalan pa lang nila, wala na sa Biblia eh. Pahanap mo nga, Brad Mel, yung Pentecostal na iglesia, Pentecostal sa Biblia. Opo, tingnan po natin kung ano ang sasabihin ng computer sa Pentecostal Church, meron pa nun? Opo, Pangalan pa lang eh, wala nang pangalan niyang Pentecostal Church sa Biblia eh. Pahanap mo sa computer. Opo, ito po agad ang sinasabi ng computer tungkol po sa Pentecostal Church. Sabi po ng computer dito, searching for Pentecostal Church in Bible version, King James Version, books Genesis to Revelation, result, no words or phrase found. Wala pala naman Pentecostal Church sa Biblia eh. Paano mo ngayon papaniwalaan yung mga Pentecostal na pastor na yan? Miski yung salitang Pentecostal, alisin mo yung church. Ilagay mo na lang Pentecostal. Meron ba nung Pentecostal sa Biblia? Opo, pakita po natin ano po kaya ang ililitaw ng computer. Ito po agad, mabilis. Sabi ng computer po dito, searching for Pentecostal in Bible version, King James Version, books Genesis to Revelation, result, no word or phrase found. Wala nga pangalang Pentecostal Church eh. Wala rin pangalang Pentecostal eh. Paano ngayon maniniwala ka dyan sa mga pastor ng Pentecostal? Saan mo pinagkukuha yung mga terminong Pentecostal na yan? Kaya their shortness of understanding the scriptures nagpapahamak sa kanilang paniniwala. Wala palang Pentecostal sa Biblia eh. Kaya yung mismong salitang sa pangalan ni Jesucristo, hindi nila naintindihan. Kasi ang essence nun, nung utusan si Pablo, dadalhin ni Pablo ang pangalan ko sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Hindi naman na ibig sabihin nung mangaral si Pablo o nangaral ang mga apostol, pinuwera na yung Ama. Hindi totoo yun. Basahin natin sa unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo?
Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ayan, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak, mga Antikristo yan. Kailangan tanggapin mo pareho yan. Hindi pwedeng Kristo lang. Kailangan kasama ang Diyos. Bakit? Basahin natin ng Lucas 9, versikulo 20. At sinabi niya sa kanila, "Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, "Ang Kristo ng Diyos." Ayun, ikaw ang Kristo ng Diyos. Bakit? May bula ang Kristo eh. Oo. May mga Antikristo, may bula ang Kristo, may mga bula ang propeta. Sasabihin mo, binabautismo ang kita sa pangalan ni Jesus. Kulang. Bakit? Hindi mo nga alam kung sinong Jesus yun, kung sinong Kristo yun eh. Para kompleto, sama mo yung Diyos. Dahil si Kristo ay Kristo ng Diyos. Yan ang kompleto. Pag hindi mo in-specify yung salitang Diyos, lalabas kulang dahil merong Antikristo, may bula ang Kristo. Kaya wala nang kompleto pa na katotohanan kundi ang sinabi ni Kristo mismo. Hindi ang sinabi ng kahit na sino pang apostol. Kundi ang sinabi mismo ni Kristo, bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ewan ko kung matatanggap mo kapatid, pero kahit hindi mo matanggap, okay lang. Maraming salamat sa iyo. Salamat po. Ayan, so maliwanag po sa atin mga kaibigan na yung pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo na ipambautismo doon sa tao na tumanggap ng kaligtasan, gusto niyang maligtas, sumasampalataya, ang una-unang gawin po natin sa unang bautismo ay ilubog mo siya sa aral ni Kristo. Yun ang ibig sabihin po pala, no, mga kaibigan. At tama naman no? Ang tao dapat, bago mo siya bautismuhan sa tubig, bautismuhan mo muna sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ginagawa po kasi ng iba, kapag sila po'y bumabautismo, mga kaibigan at mga kababayan, wala yung, hindi nila itinuturong maigi kundi ang ginagawa nila, pumunta sila sa ilog and then sabi nila, ako si Ganire, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos ilubog. Kasi ang pagkaunawa ng mga ibang pastor, ang ibautismo ay kailangan bago mo siya ilubog, banggitin mo muna yung pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, Espiritu Santo. Ay hindi po. Kundi ang gamitin mong panglublob doon sa tao, ilublob mo sa aral. Aral po yung pangalan, mga kaibigan. Aral po yon, mga kapatid. At tama naman tignan nyo, si Kristo, sabi po dito sa libro po ng John, dito sa libro ng John, sa chapter 6, sa verse 38, sinabi ni Kristo, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Ang Diyos Ama, pinadala niya si Kristo para gawin yung kalooban ng Ama, hindi yung kalooban ni Kristo masusunod. Ang kalooban ng Ama, ayon po dito sa libro ng Timoteo, na isinulat po ni Apostol Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 2 sa versikulo 4, ito yung kalooban ng Ama, na siyang may ibig, yung Ama, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ano yung katotohanan na yon? Na malaman nila para sila'y maligtas, mga kaibigan at mga kababayan. Si Kristo bumaba at sa kanyang pagbaba, dala-dala niya o buhat-buhat niya yung kanyang krus. Na ang ibig sabihin yung krus, yung pangalan ng Ama. Dito sa 5 ng John, kapitulo, versikulo 43, na parito ako, sabi ni Kristo, sa pangalan ng aking Ama. So, pagbaba ni Kristo mula sa langit, dala-dala niya, buhat-buhat niya yung pangalan ng Ama.
na yung pangalan ng Ama, yun po yung ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Pero ang nakakasaklap po dito mga kaibigan, dito, sabi dito, at ayaw ninyo akong tanggapin. Hindi tinanggap ng tao yung pangalan na dala-dala ni Kristo, na yung pangalan na yun po yung kaligtasan. Pero kung iba ang pumarito, sabi niya, sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. So meron din ibang pumunta, nagdala din ng ibang pangalan o ibang aral, yun ang tinanggap ng mga tao. Kasi ang mga tao mahilig po sa mga aral ng mga demonyo, gaya na yung pamahiin, yung mga salit-saling sabi, yun kasi yung mga tinanggap ng tao. Pero yung talagang pangalan ng Ama, na yun po yung aral na ikaliligtas ng tao, hindi nila tinanggap. Sa libro po ng Acts, Kapitulo 4, sa versikulo 12, malinaw po, no? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So yung dala-dala ni Kristo na pangalan, yun yung ikaliligtas ng tao, na kapag ikaw po ay manatili po roon sa pangalan na yon o yung aral na yon, ay talagang maliligtas ka. Gaya po sa sinabi ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na sa inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisisampalataya na walang kabuluhan. So yung dala-dala ni Kristo na pangalan mula sa langit, aral po yon, mga kapatid, aral po yon. Yun po yung ikaliligtas ng tao. Yun po yung ibautismo mo sa tao. Alin? Yung aral ni Kristo. Nadala-dala niya mula sa Diyos, aral ng Ama yon. Iisa lamang po yon, kung ano yung pangalan ng Ama, ano po yung pangalan ng Anak, yun din ang pangalan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kung ano ang aral ng Ama, yun ang aral ng Anak, yun din ang ipipangaral ng Espiritu Santo. Patunayan natin yan. Sa libro ng 1, Kapitulo 12, mga kaibigan, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa verse 49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So, yung aral ni Kristo, nanggaling mismo sa aral ng Diyos Ama. Wala siyang aral, mga kaibigan. Yung Espiritu Santo, yan din ba ang ipinangaral? Sa 14 ng John pa rin, mga kaibigan. Dito sa verse 26, ganito ang sabi ni Kristo, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan o sa aking aral. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kung ano yung sinalita ni Kristo, ipinangaral ni Kristo, yun yung ipapaalaala itong Espiritu Santo na humalili sa ating Panginoong Hesukristo. Yun yung ipangaral din, ipaliwanag, lilinawin ng Espiritu Santo. Kaya kung ano yung ipinangaral ni Kristo, yun din ang ipinapangaral o ipinapaalaala ng Espiritu Santo na siyang kahalili ni Kristo nung siya'y pumanhik na sa langit. Hindi po si Pedro, hindi po si Papa, hindi yung mga Papa. Espiritu Santo ang humalili. Yun ang ibinigay ng Ama na mang-aaliw ng mga Kristiyano.
mga kaibigan. Siya yung magtuturo. Yung Espiritu Santo, hindi yung mga papa. Saan nyo naman nakuha? Tapos sabi naman ni Paul Alima, nanalangin daw si Juan, nanalangin daw si Maria, magkatulong daw sila nanalangin para ang Espiritu Santo'y bababa. Hindi! Kasinungalingan yan. Paul Alima, ang nanalangin ko para ang Espiritu Santo'y bumaba, dito sa 16, sabi ni Kristo, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siya inyo'y upang siyang sumainyo magpakailanman. Si Kristo po nanalangin, hindi si Maria. Sige, pugutan mo ako ng ulo, Paul Alima, kung mabasa mo si Maria nanalangin, nabababa ang Espiritu Santo para halilin ni Kristo. Ano ba namang turo itong mga punto por punto na ito? So, dito mga kaibigan, maliwanag sa atin na yung ipanlublob mo sa tao, una-una sa pangalan ng Ama, na ang ibig sabihin yung pangalan, aral, teaching, doktrina. No? Ngayon, sa langit po mga kaibigan, gaya ng aking sinabi, dito po sa libro ng Apokalipsis, dito sa Apokalipsis Kapitulo 21 sa versikulo 27, sabi dito, at hindi papasok doon sa langit sa anumang paraan, walang paraan, walang ibang paraan, ang anumang bagay na alin, nakarumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ang kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang makapasok lamang po sa langit ay yung nakasulat sa aklat ng Kordero, sa aklat ng buhay ng Kordero. Doon sa langit, meron po palang aklat ng Kordero na kung saan andun nakasulat yung mga bagay na kailangan nasa atin para makapasok ka sa langit. At ang nakakapigil, ang hindrance para makapasok ka sa langit, mga kaibigan, ay yung karumal-dumal, yung kasuklam-suklam, yung kasinungalingan. Kailangan, yung nasa iyo, ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Isa sa mga bagay na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, yung pangalan. Kailangan, yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. May aklat po doon sa langit na mabubuklat. Yun po yung tinatawag na aklat ng mga gawa o aklat ng buhay. Kailangan yung pangalan mo maisulat doon. Ano yung pangalan na isusulat? Isulat ba yung Jason Matematico? Mga kaibigan, sa aklat ng buhay, ang isulat ba ay Darwin Gitgano? O yung isulat ba ay SLTB? Mga kaibigan, sa aklat ng buhay? Ang isusulat doon para buklatin kapag haharap na tayo sa hukuman ng Diyos, yung pangalan mo. Ano pangalan mo? Mga kaibigan, yung pangalan mo ngayon dito sa lupa? Ang isusulat, yung pangalan natin. Ibig sabihin yung aral natin, yung natutunan natin, yung itinuro sa atin ng Diyos. Yung pangalan, aral. Isusulat yon kung ano yung sinasampalatayanan mo. Kung yung sinasampalatayanan mo, yung karumal-dumal,
hindi ka makakapasok doon. Bakit? Kasi yun yung hindrance. Yun yung nakakapigil para makapasok ka. Kung yung nakasulat sa aklat ng buhay na gawa mo ay karumal-dumal, hindi ka makapasok, mga kaibigan. Kasi yung pangalan mo o yung aral mo, karumal-dumal. Kung yung nakasulat sa aklat ng buhay na pangalan mo ay kasuklam-suklam, hindi ka makapapasok doon. O kasinungalingan. Yun yung nakakapigil para makapasok ka. Kailangan yung para makapasok ka, ang dapat maisulat sa aklat ng buhay ng kordero na pangalan mo ay pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ibig sabihin kung ano yung aral ng Ama, yun ang aral mo. Yun ang may susulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, hindi yung pangalan mo dito sa lupa na tulad yung SLTV, gano'n. Tulad yung Juan or anumang pangalan. Kundi ang may susulat, yung gawa mo. Yun kasi ang pangalan mo dun eh. Alam nyo mga kapatid, sabi sa Ecclesiastes, sa Kapitulo 7 sa versikulo 1, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento. Yung ungwento, mga kaibigan, mahalagang pabango yan. Mahal yan. Mahalaga, mahal yan. At ang kaarawan ng kamatayan kaysa sa kaarawan ng kapanganakan. Mas mabuti daw yung mabuting pangalan kaysa yung kayamanan, pag-aari. Alam mo, makikilala ka kung sino kang tao ayon sa iyong gawa. Yun talagang totoong pangalan. Yung nakakaunawa, nauunawaan nila itong gusto kong ipunto rito eh. Na, sino yung nandoon? Parang ganun, example. Sino yung nandoon? Ay, si ganito. Ay, kilala ko yon. Kasi, yung pangalan niya o yung gawa niya, kilalang kilala. Kilala ko si ganito. Mabait na tao. Yun po kasi yung pagkakakilanlan sa iyo. Pero yung gawa mo ay masama, for example, pareho tayo, no? Pangalan natin SLTV. Pareho SLTV. Pero masama ang gawa ko, yung gawa mo mabuti. Ay kapag mabalitaan nila, ay sino yung nandun? Si SLTV. Sinong SLTV? Yung ganito. Kilala ko yon, mabuting tao yan. Pero yung isa, wala yon, masama yan. So, hindi yung pangalan na word, yun po yung mabuti doon para makilala ka. Kundi yung pangalan o yung gawa mo, mga kaibigan. Alam ko, matalino po kayo. Alam ko, naunawaan nyo yung aking punto. Kasi sa langit po, mga kababayan, sa langit po, miski yung ating pangalan, ayon sa aking pagkaunawa, hindi ko naman ipipilit sa inyo, no, mga kaibigan. Pero may sinabi po dito sa Revelation chapter 2, verse 17. Doon sa langit, kung ano yung pangalan mo ngayon, hindi yun yung pangalan mo dun sa langit. Sabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Mayroon palang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ano yon? Ang magtagumpay
ay bibigyan ko ng manang natatago. Meron palang ipapamana ng Diyos na nakatago na kahit ngayon hindi natin alam. Kasi kahit sa Biblia hindi po binanggit, nakatago nga eh. At ang makakaalam lamang po nun ay yung mga maliligtas. Tuloy natin. At siyang bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam, kundi yaong tumatanggap. Ang nakakaalam lamang po pala, yung ibibigay niyang bagong pangalan nakasulat doon sa batong puti, mga kabatid, yung tumatanggap lang. Si Kibuloy naman, sabi niya, binago ng Ama ang aking pangalan at yung kanyang pangalan, yun na yung aking pangalan. At yung aking pangalan, yun na yung kanyang pangalan. Abay, nabago na daw yung pangalan niya. Pinalitan na daw. Naging Jesus na. Pero bakit Kibuloy pa rin tawag nyo? Pero Jesus na yung kanyang pangalan. Si Jesus naman, ang pangalan na niya ngayon, Apollo na. Apollo Kibuloy na. Yan. Yan ang sabi ni Kibuloy na weirdong pananampalataya. No, mga kaibigan. Pero dito, kapag yung pangalan, matatanggap mo na, hindi alam yon nang hindi naligtas. Kasi saka mo lang yun matatanggap pag nagtagumpay ka na. At walang makakaalam doon na iba, kundi yung mga nagtagumpay lang. Yung mga hindi magtagumpay, yung tulad yung hindi maliligtas, hindi nila alam yon. Sige, Buloy, pati yung mga hindi naligtas, alam na nila na binago yung pangalan niya Jesus na daw Hindi na daw Kibuloy. Kasi nagkapalitan na daw sila ng kanyang ama ng pangalan. Mali yun. Mga kaibigan, mali po yun. So, yan po mga kapatid. No? Yan yung gusto kong ipunto na kailangan ang nakasulat doon sa aklat ng buhay na pangalan mo ay yung mga mabubuting ginawa mo. Kasi tayo mga kaibigan, hahatulan tayo hindi sa pamamagitan na kung saan kang relihiyon. Kung saan kang sekta. Hindi. Kung kanino ka umanib na sekta. Ang paghatol po, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa nakasulat doon sa mga aklat. Hindi ayon sa mga nakaanib sa organization, hindi. Kailangan ang nakasulat doon sa aklat ng buhay ay yung mga gawa. Sa gawa kasi tayo hahatulan, hindi sa sekta, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya mayroon akong paniniwala, hindi ko ipipilit sa inyo, na kapag ikaw po ay, kasi ito yung katungkulan ng tao Basahin po natin dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 12 sa versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang katungkulan natin, sumunod sa utos, hindi yung umanib sa mga sekta o organization. Umanib ka sa iglesia ng Diyos,
Pero saan yung iglesia ng Diyos? Yung nasa Biblia, hindi yung sekta, mga kapatid. At kapag umanib ka doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, sumunod ka sa utos. Dahil yun ang tungkulin mo para maligtas ka. At kapag humarap ka sa hatulan ng Diyos, ang bubuklatin hindi yung sekta, kundi yung mga aklat at yung aklat ng buhay. Babasahin doon yung mga nakasulat. Kung yung gawa mo'y mabuti, ay maganda, mga kaibigan. No? Mga kapatid. Hindi yung sekta kasi, kahit anong sekta, mayroon pong dungis. Ano ibig kong sabihin dungis? Mayroon pong dumi. Bawat sekta. O sige, magsabi kayo na sekta na walang dumi. Lahat meron. Kaya, mga kaibigan, ang problema lang kasi, alam nyo, kung bakit naibigan ko po yung MCGI, yung kanilang mga turo. Bagamat mayroon naman po kung nakikita mga dumi, no? Kasi yung mga lumabas, yung mga exiters, mga kaibigan, bagamat hindi man sila nagsasabi ng buong katotohanan, mayroon din naman silang sinasabing katotohanan. Pero hindi ibig sabihin dahil may dumi, mali na. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang isa sa nakita ko sa kapatid na Eli, loyal siya sa kanyang pangangaral. Tapat siya. At kung mayroon man siyang pagkakamali sa naituro, hindi niya yun intensyon. Talaga lang siguro na mali niya yon, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin, kulto na si Brad Eli. Si Brad Eli ang nakita kong pinaka matapat na mangangaral. Hindi naman lahat na yung mga mangangaral ay hindi na tapat. Hindi, marami din. Pero isa si kapatid na Eli, nakita ko na tapat siya sa kanyang pangangaral. Talagang tinignan niya yung talagang tama. Kung meron man siyang pagkakamali, yun ay talagang nagkamali siya. Hindi niya intensyon yon. Kapag alam mo na mali, pwede mo naman anuhin yun hindi tanggapin yun mga kaibigan kasi tao naman siya Katulad din ng mga iglesia ni Cristo, yung mga ibang mga sekta. Marami ka din mapupulot na mabuti Kung open mind ka lang, marami ka ding mapupulot na mabuti. Kaya lang, ang problema, meron silang mga doktrina na kahit mapatunayan mo na mali, ikinakatwiran pa rin, mga kaibigan. At ang pinakamasama na nakita ko, mga kababayan, itong Iglesia Katolika, pasensya na po kayo. Kasi, alam na nga totoo, minali talaga. Hindi nagkamali, talagang minali. Talagang minali. Mga kababayan, kung totoo na si San Ignacio ay galing sa Antioch at siya ay naging obispo, si San Ignacio yata yung galing sa Antioch Ngayon, kung totoo, dala-dala niya yung Kristyanismo at yun yung inaniban ni Constantinople. Bakit mga kababayan, nung si Constantine na ang emperador, pinatigil niya yung pagpatay sa mga Kristiyano dahil na-convert daw bilang isang Kristiyano. Ang pinagtatakahan ko lang, mga kaibigan, dala-dala ni San Ignacio ba? I-correct nyo ako, mga kaibigan, kung hindi. Pero si San Ignacio yata yung nagdala ng Kristyanismo. Si San Ignacio, nung si Constantine na po ang emperador, nagkaroon po sila ng meeting o pagtitipon.
para pag-usapan ng mga doktrina ng Kristyanismo. Ba't kailangan baguhin po ninyo? Nasa Biblia na yung mga doktrina o aral ng Kristyanismo. Ba't gumawa kayo ng iba? Mga kaibigan, na para bagang mas matalino kayo, mas higher authority kayo kaysa sa Diyos na gumawa, nagbigay ng kautusan. Ang kaligtasan sa Biblia, dapat sumampalataya ka, makinig ka sa aral, sumampalataya ka, at sumunod ka sa utos, maliligtas ka. Sa Iglesia Katolika, dinagdagan Ano idinagdag? Kapag namatay yung tao at hindi sumasampalataya, magnobena ka lang ng 9 days, maliligtas na. Di kontra na yung nakalagay sa Biblia. Ba't kailangan? Kung talagang si Constantino, mga kaibigan, ay na-convert bilang isang Kristiyano, dapat hindi nila pinakialaman ang mga doktrina ng Biblia. Pero basahin niyo po sa history, mga kaibigan. Kayong mga naniniwala sa history. Na noong si Constantine na ang emperador sa Roma, sa imperyo ng Roma, nung siya na po ang pinakamataas na, ginawa niyang state of religion ang Iglesia Katolika. Siya kasi yung pasimuno dyan Kaya yung Iglesia Katolika ay umusbong May nagsasabi pa nga na si Constantine talaga yung founder ng grupo na yan mga kaibigan Kasi simula nung si Constantine na po ang naging emperador ng Imperyo Roma, saka nabuo yung tawag na Catholic Church. At noong humaba pa ng panahon, ay noong 1870 idineklara yung official name ng Apostolica Iglesia Katolika Apostolica Romana, naging official na. Pero nung panahon pa ni Constantinople, Catholic Church na yan. Pero sakalang naging Catholic Church noong si Constantine ay na-convert. Ang totoo niyan, mga kaibigan, ang aral po kung bakit pinakialaman yung doktrina ng Biblia, yung grupo na yan, kasi noong binuo yung grupo na yan, yung aral ng Kristyanismo at aral ng paganismo pinagsama. At ang realidad yan, mga kababayan, noong ikinalat yung Kristyanismo sa pamamagitan ng mga Kastila dito sa atin, dala-dala nila pangalan ni Jesus, pero ang ipinapangaral pangalan ng paganismo. Mga kapatid, doon tayo inilubog sa aral ng paganism. Yung mga pinapaganismong aral, yung mag-aalay ka sa mga alay-alay na yan, sa mga Diyos-Diyusan, yung mga pamahiin, yung mga salit-saling sabi. Aral kasi yan ng mga pagano. Kaya tignan ninyo, mga kaibigan, kapag atakihin mo ang mga pare sa kanilang doktrina o yung ginagawa na realidad na ginagawa ng mga miyembro po nila, kapag atakihin mo yung mga pare, sabihin nila, hindi namin aral yan ng pagano. Kapag atakihin mo. Pero, ang katunayan, ang realidad na nakikita, mga kababayan, ang mga tao, lubog sila sa mga aral ng demonyo. Gaya yung mga aral ng paganismo na pamahiin, Diyos-Diyusan, kung ano-ano yan. Mga kapatid, gawa yan ng mga Katoliko. Pasensya kayo, taga punto por punto. Nagla-live ako. Pumasok kayo, mga kaibigan.
Ba't hindi na kayo pumapasok? Siguro naramdaman nito ang bagsik ng expose the truth, mga kaibigan. Si Janto nagmamarunong ba't di ka na umulit? Kung talaga kayo yung pinakamatapang, Jared, pumasok kayo. Open naman At yung mga gustong magbahagi, mga kaibigan, ng kanilang pangangaral na gustong magbahagi lang, open po kayo mga kapatid. Ibahagi nyo ang inyong mga katuruan. Dito ay open po tayo, no, mga kaibigan. Open yung ating mind, open po mga kababayan, no. So yan po yung aking gustong ipunto rito. Sana po ay nakuha nyo yung aking punto rito, mga kaibigan. Sana maunawaan na ako ni kaibigan natin, kapatid natin, si Sanchez, mga kababayan. Hindi ko na lang sabihin yung totoo niyang pangalan sa Facebook, yung Sanchez na lang, kasi alam ko naman na alam niya yung ibig kong sabihin no, kasi yun, mga kaibigan, no. Maraming salamat po sa inyong lahat, yung mga kaibigan natin na gustong magpahayag gaya ni Back to the Scripture. Open po kayo, mga kaibigan, ipahayag po ninyo yung mga katuruan po ninyo. Bahala na po ang tao kung paniwalaan nila. Pero kung makontra ko o magtanong po ako, normal lang siguro po yon, mga kapatid. Pero nasa tao na po, no? So yun lamang po, mga kaibigan. Hanggang sa muli po dito sa ating programang Expose the Truth.